Hello mga kaprobinsya, mga naarap sa inyo. Sa nakaraang video po natin, pumunta tayo sa Area 1 para magkuha ng napier. Tapos nagdala din tayo ng kalapate. 6 na kalapate yung dinala natin doon at pinakawala natin. Sinubukan lang natin kung may makabalik ba dito. Pero hanggang ngayon, wala pa nakauwi. I-try lang natin. Pero nagdadalawang isip kami kung may makauwi pa ba. Dahil first time pa sa ating mga kalapati na pinalipad natin. Tapos malayo pa. Medyo may kalayuan po yung area to area 1. I-try lang natin sa sunod na mga araw kung may makauwi ba dito. 6 po yung nila natin doon at pinakawala. Yung kalabaw natin na si Jin, mga kaprobinsya, oh. Hindi muna siya naghila ng karosa ngayon kasi nasira yung isang karosa natin. Si Palo lang muna ang naghakot sa ating napier. Pero mamaya paggawa natin to ng karosa para makatulong sa kay Palo. Si Brod mukhang sumuko na ni Jane. Hindi siya umasa na buntis pa yung alaga natin. Parang lumaki yung tiyan niya pero hindi lumaki yung didi, or sabi saya pa wala nang galang ba. At pinagtaka namin sa kanya, mula nang pinakasahan namin siya, hindi naman siya naglandi. So inakala namin noong una na buntis siya. Pero lagpas 1 taon na mula sa pagkasa sa kanya. Pero hanggang ngayon hindi pa siya nagpakita ng sinyalis na mga anak. Pero malaki yung tiyan niya. Tatingin namin ganyan siguro yung tiyan niya dahil sa kanyang katabaan. Mataba pa si Jin. Pero hindi naman natin siya dispatch buntis man siya or sa hindi. Kasi siya po yung inasahan natin dito sa pag-araro. Si Palo hindi pa siya marunong mag-araro, kaya siya yung gamitin natin sa pag-araro. Pag ma-harvest na po natin yung mga mais natin dyan, kailangan na po natin magtanim ulit at ipa-araro naman natin yan kay Jin. Yung mga pabo natin, mga kaprobinsya, oh. Yung mga pato marami na kasi yung mga sisi natin dun sa kulungan pinakawala na natin dito. Tapos parang inalagaan sila ng 2 ganso, oh. Binantayan sila. 16 po yung pinakawala natin dito. At yung nagbantay sa kanila yung gansa, yun, ano na sila pumunta. Hindi sila pumunta dito sa mga malaki. Hindi sila magkain. So ang gagawin na natin, bigyan natin ng pagkain doon para makakain yung mga maliliit. Si Marites o lumabas. Tess, saan ka pupunta, Tess? Para nakawala to sa bakod, mga kaprobinsya.
Kasi hindi na namin siya pinalabas sa bakod. Napakadali lang dumami sa ating mga pato dito. Tapos may mga sisi pa tayo doon na mga maliliit. Yan po. Parang binantayan sila ng ating gansa. Nilagahan sila. Balik natin lumaya si Martis sa bakod. Pasok natin. Malakas na yan kumain ng mga saging. Yung bagaan nila may halong asula yan. Tingnan natin kung marami pa yung asula natin doon. Hindi pa tayo ma-short sa ating asula. Kasi araw-araw pa tayo nagkuha ng isang balde. At yung mga alaga natin dito ngayon mga kaprobinsya, hindi po namin nabilang. So pag may nawala or may makain ng bayawak or sawa, hindi namin alam. Pati yung pabo natin hindi natin nabilang kung ilan sila lahat. Mahirap bilangin. Napakabilis lang dumami sa ating mga pato. Lalo na pag mapisa yung mga itlog doon, marami. Yan po, napakarami itlog. Pag mapisa yan lahat, sana lang. Abangan po natin yung mga kaprobinsya. Sana po mapisa lahat yung mga itlog sa ating mga pato. At meron pa dito, naglimlim. Tapos may mga pabo pa tayo dito. Mga maliliit pa. Hindi pa pwedeng pakawalan yan. Pag pagkawalan natin yung ganyan kalaki, malaki ang posibilidad na mamatay lang. Hindi sila makakain pag ihalo natin sa mga malalaki na. Hindi pa yan pwede pakawalan. Yung mga pabo po natin palagi po tayo nagbawas sa kanila. Tapos sa sunod na araw magbawas naman tayo. Yung tandang, yung hulihin natin. At balak ko po na magtira lang tayo ng mga ilang heads na babaeng pabo para hindi sila magloko, magitlog. Tapos yung pato yung paramihin natin kasi magaling sila maglimlim. Tapos pag may mga itlog tayo ng bingala, sila yung palimlimin natin. Magaling sila maglimlim mga kaprobinsya, tapos hindi sila masyadong mabigat. May ibon oh. Yung limukon. Pag makarinig ako ng huni ng ibon na limukon, malala ko agad yung ating limukon dati na pinakawalan na hindi na bumalik. Pasukin natin to. Yung katawan ni Martis mga kaprobinsya oh. Maganda. Parang resulta ng EI ba. Nakikita natin sa FB yung mga ganitong klase, parang galing sa EI si Martis. Pero sa mga baguhan dyan, hindi po siya galing sa EI. Anak po siya ng ating turo dito na si Pugi. Buksan natin yung pintuan. Tes, pasok Tes. Tes. Pasok di ka ha. Sud, pasok. Sina. Makadami sa dito. Okay. Good girl. Wow.
Oh. Samputon kayo si Martes. Bukas yung isang pintuan doon. Doon siya dumaan. Sirado natin. Si Bitang oh. Dahon lang ng mais yung binigay namin. Si Martes. Magdadalawang buwan na siya. Pero si Bitang hindi pa naglandi. May ibang inahin mga kaprobinsya. Isang buwan pa lang yung anak nila. Maglandi agad. Yung nanay. Pero napakaswerte siguro natin pag ganun po yung mangyari. Kahit napakabata pa sa anak tapos maglandi agad yung nanay nila. Yung mga baka natin ngayon na mga babae dyan hindi pa nga naglandi. Hinihintay natin kung kailan sila maglandi. Si Martes malakas na din kumain ng mga napier. Mga dahon ng mais oh. Kumain na din siya. Kumain na din to ng damo. Si Martes mga kaprobinsya, ilagyan sana namin ng busal. Pero hindi pa siya nakilala ng kanyang nanay. Sinuwag po siya. Yung buko ni Martes oh, hindi nawala. Yan. Para lalaki oh. Cute na cute si Martes. Si Martes hindi naman siya mailap. Sige. Paloma. Pag may ganitong klaseng baka tayo mga kaprobinsya, para natanggal yung stress natin ba? Yung mga problema natin, makalimutan. Tanong kayo oh, hindi siya mailap. Bihira yung ganitong klaseng baka. Basta mga anak ipugi, mga mababait. Yan po ang aming napapansin dito. Wala pa siyang 2 buwan. Pero malapit na siya mag-2 buwan. So lagay na sa utok niya ba? So anong laman dito ha? Anong laman? Gawin pa natin siyang inahin dito. Nakakaawa. At yung ating mga azula oh. Dito po pwede na itong harvestin. Pero humina yung tubig oh. Walang tubig doon. Hindi na umapaw. Yan. Hindi na umapaw yung tubig natin dito. Dito oh, nagka-recover na po yung ating asula. Hindi po sila tuluyang namatay.
Umina na talaga yung mga kaprobinsya, bukal. Kahit may ulan dito sa amin pero hindi naman masyadong malakas. Kahit may bagyo sa ibang lugar pero dito sa amin hindi po nagkaroon ng malakas na ulan. Kaya yung mga bukal namin dito hindi pa naka-recover ng husto. Yan po, mahina pa. Napakalaking tulong po yung mga asula para sa ating mga pato. Kasi bala ko po na magparami tayo ng husto ng pato para wala tayong problema sa pangulam. At okay lang naman yung lasa niya pag yun po ang pangulam natin. Kasi naka-confine po yung mga pato natin. Hindi sila pumunta kahit saan. Tapos malinis yung kanilang paliguan. Dito po kailangan po namin ng maraming alaga para pangulam. Kasi araw-araw po kami dito. Andito marami po kami. Sa ngayon pag wala kaming time sa pagkatay, gulay lang yung ulam namin. Yung mga napirami dito, nataba po. Green na green yung kulay. At ito na yung natira sa ating mga napier. Dandahanan lang namin to sa pag-harvest dito. Kaunti lang na yung natira doon sa likuran. Nagtira kami doon para pangtanim. At dito yung tinaniman namin dati, tapos na po sa pagtanim. At tinaniman na po yung bakante dito. Yan. Pati dito. Pag mabuhay po lahat yung mga napir namin dito, pag mataniman namin lahat yung mga bakante, wala na kaming problema sa pagkain sa ating mga alaga. Meron pa doon yung maliit na bakante doon, pinaararo din natin ni Brod para taniman ng napier. Yan po, naubos na dito mga kaprobinsya. At yung natira dyan, may maliit pa na bakante sa ibaba. Yun po ang tinira namin para pangtanim. Tapos yung tanim natin ng kalabasa doon, hindi pa natin napuntahan. Pag ma-harvest na din natin yung mga kalabasa natin dyan, taniman naman natin ang napier. Kasi padami na padami yung mga alaga natin dito. May isa tayo na dumalaga na expected po namin na mga anak this coming December or first week of January. Yan. Sa ngayon, dyan nga kami nagsimula magtanim. At kinulang kami sa paka or pangtanim. Kaya kinuha namin yung mga napier doon sa area 1. Dito po kalahati na yung nataniman. Natigil yung pagtanim namin dito kasi kinulang kami sa paka. Yan. Dito na lang yung hindi pa nataniman. Yung mga baka natin pinakain na ng feeds at saka copramil. Hindi pa nalinisan yung kulungan nila. Pinakain muna bago linisan.
Linis tayo mga kaprobinsya. Kainan time. Ngayon lang kami gumamit ng power spray para makatipid kami sa kuryente. Pati yung sprayer natin hindi natin ginamit kasi talas na. Malakas siyang kumain ng gasolina. Mukhang may sira yung ating sprayer. So sa ngayon, mano-mano lang yung pagtrabaho namin dito. Pero lubot na rin ako tayo. Dahil po sa bigat ni Pogi, yung siminto na tinayuan niya, parang nasira. Malugyok. Nakikain yung kambing natin sa ating baka. Okay. Naglalaro yung mga kambing natin. Nahulog. Ano? Kaya ng feeds me. Kadayak yung mga maliliit. Naghabulan sila para mga bata pa. So, naliw po ako sa ating kambing. Naghabulan sila para mga bata. Ni Huwag kayong pumunta kay Palo ha. Nilalabas namin para makakain ng mga damo dito sa paligid. At yung mga maliit palagi naglalaro.
Baluan doon. Mamaya yung mga baka natin na babae, palabasin yan para makalakad-lakad sa labas. Yung bayabas natin mga kaprobinsya, oh, maraming bunga. Tapos yung mga guyabano natin, palagi po tayo nagkuha ng bunga sa ating guyabano pag may hinog. At malapit na maubos yung bunga ng ating guyabano. Ayun naman, yung ating namang bayabas ang maraming bunga at may dalawa na mga laki. Pagkatapos ng guyabano, bayabas na naman. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh, bulad. Binigay ni Sir Paul Perez. Yan. At gulay na may gata. Kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Kapag lapatin daw. Pas lapatin dulu dong asal yun. Yung ano abot niya? Wala lang niya. Anak tuh. Nah, gitu. Nagdaan mana dah? Ya. Perlu ketawa sa. Tulong din dito pa. Ano?
Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Clint Laurente from Katil, Davao Oriental. Shoutout kay Regino Dangdang from Marilao, Bulacan. Shoutout Remulia family in Tansang Luma, Imus, Cavite from Genevieve Remulia. Shoutout kay Anderson Charles Lewis, Gary Wilson Robert. Shoutout kay Frankie Inamak from Alfredo Estrella. Shoutout kay Martin Ramos at Tita from Batangas. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po yung lahat at maraming salamat po.